Part 2. Ilang beses na niyang hindi sinagot ang tawag ko. Sari-sari na tuloy ang laman ng isip ko ngayon. Nag-send lang siya ng mensahe at sinabi sa akin, na busy siya at nasa meeting, kaya tinigilan ko na. Everything was settled. Things are well organized in Ate's desk. Nasa labas lang din ang desk ko, sa harap mismo ng pinto ng opisina ng boss niya. Madalas naman daw na wala ang boss niya dito, at ngayon lang naman daw ito babalik galing Amerika. In fairness, madali lang naman ang trabaho niya. Maglilinis at mag-take notes sa mga meetings at magtimpla ng kape. Okay, fine, that's easy peasy. Paulit-ulit ang litanya niya sa akin kada araw sa mga dapat kong gawin. Her boss is a perfectionist freak kuno. Pero mabait naman. May perfectionist freak ba na mabait? Ang alam ko kasi, ang mga sobrang perfectionist na mga tao ay sadyang napaka-bitter sa buhay. Ewan ko na lang. Ano, kaya mo na ba? Bakas ang pag-alala sa mukha niya. Natawa na ako habang pinagmamasdan siya. She's ready and her luggage is at place already. Bitbit pa niya ang palakang stuffed toy na bigay ni Kuya Joe sa kanya. Ang corny ha. Ngumiwi akong tinitigan siya. Oo, ate. Have fun okay and don't worry about me. I can handle myself. Call me okay. I'll video call you every day. Pumasok na agad si Kuya Joe at agad na kinuha ang mulita niya. Nakasunod lang din ako sa kanilang dalawa. Mariin ko silang pinagmamasdan habang ipinasok ni Kuya ang mga gamit nila sa likod ng kotse. Bea, you take care, baritonong tugon niya. Tumango na ako. Kayo din, Kuya. Mag-ingat kayo okay, tipid ng ngiti ko. Mahigpit ang yakap ni ate sa akin. Naiiyak pa tuloy ako. Nakakaloka naman to. Mag-honeymoon lang naman ang dalawa sa Caribbean Sea at Asia. Ang swerte talaga ni ate kay Kuya Joe. At sa pagkakaalam ko, pagkatapos ng honeymoon nila ay lilipat na si ate sa bahay niya. Ako na lang din ang may iwan sa maliit na bahay na ito. Kumaway na ako sa kanila at ngumiting pinagmamasdan, hanggang sa mawala na sila sa paningin ko. Mahina ang hakbang ko papasok ng bahay. Niligpit ko na agad ang kalat sa mesa, at hinugasan ang pinggan sa kusina. We have small house here in our Mir subdivision area. Maliit lang naman ito, mas mabuti na to, kaysa sa magrenta ng bahay na hindi naman mapapasaaman. Sabado ngayon at walang pasok sa trabaho. Naging tahimik ang Sabado ko at Linggo. Ang hirap din pala, dahil naninibago ako. Tinawagan ko lang sina Mama at Papa sa probinsya. It's been a while that I haven't visited our province. Probably after everything settled I'll visit Mana and Papa. Masigla ang gising ko ngayon. Lunes na Lunes at unang araw kong pumasok sa trabaho na wala si ate sa tabi ko. Nakakapanibago nga naman ang lahat sa akin ngayon. It seems like I'm learning my independency in living alone at the age of 24. Maaga din akong pumasok sa trabaho. Ayaw kong malate, ma-traffic pa naman at nag-taxi lang din ako. Madalas kaming nagta-taxi ni ate. May budget kasi siya para dito, at sagot naman daw ng kumpanya. Pero ako wala, kaya magtitiis na muna ako. Good morning, Bea, si Bobita. Ngumiti agad ako sa kanya. May dala na agad siyang iilang poplis at inabot sa akin ito. Kailangan niya ni Irene mamaya. Tiningnan ko agad ito. Tumango na ako. Hindi naman mahirap ito, dahil naturo na sa akin ni ate ito. Okay, sige. Salamat. Kaya muna. Let me know if you need a hand okay. Nasa office lang ako, sabay kindat niya. I will. Thank you, ngiti ko. And by the way, sabay tayo mag-lunch okay? Siya. Tumalikod na agad siya at nakangiti ko lang na pinagmamasdan ang likod niya. Sinimulan ko na rin ang trabaho. Mukhang madali lang naman ito. Hindi ko pa naman nakakalimutan ang tinuro sa akin ni ate. Natapos ko ito ng 3 oras. Medyo mabagal nga ang trabaho ko. It's okay, I'm just starting. I stood up and stretched my body while facing the open door of my boss' office. Humakbang agad ako para isara ang pinto. Nilinis ko ang paligid kanina pagkarating ko. Pinaalalahanan ako ni ate na linisan araw-araw ang mesa niya, dahil maarte raw siya sa alikabok. Kinuha ko na ang natapos ko para ibagay sana kay Bobito nang magbiglang hamarang sa pintuan ko. Nagangat agad ako ng tingin sa kanya.
Hi, bago ka. He looks decent but by the look of his face, you can tell that he's a playboy type. He even winked on me. Napilitan patuloy ang ngumiti pabalik sa kanya. Reliever lang na ate ko. Bahagyang kumunat ang noo niya at umayos agad siya ng tindig. Mas lumawak lang din ang ngiti sa labi niya. Ate mo si Alia. Oo, tango ko. I see. I'm Alden, sabay lahad ng kamay niya. Tatangapin ko na sana nang dumating si Babita at pumilantek lang agad, ang mga kamay niya sa ere at tumili na. Hoy Alden, huwag kang ano diyan, alis. Sabay tulak niya kay Alden. Natawa na agad ako sa kanya. Ikaw naman, nagpapakilala lang naman ako. Kilala kita, ginujowa mo ang lahat ng bago dito. Papatayin ka talaga ni Leah, alis. Bahagya siyang natawa at ngumiti lang din sa akin. I'll see you around. Bea, kaway niya. Kumaway na din ako sa kanya. Tumaas lang din ang kilay ni Babita. Mas nakakatawa ang hitsura niya. Tinitigan niya agad ako. Huwag kang papaloko sa mga lalaki dito. Maraming mga manloloko dito, bruha. May boyfriend na ako. Ano ba? Tawa ko. Mas tumaas lang din ang kilay niya. Talaga? Sino? Secret. Sabay bigay ko sa mga poplis sa kanya. Tiningnan niya lang ito. May hawak pa kasi siyang mga poplis din. Ibigay mo na agad yan kay Jonah. Nasa katabi lang naman ang mesa niya diyaan sa gilid. Nakalagay ang pangalan niya, Jonah. Do not eat. Sabay tawa niya, baliw talaga. Babalik din ako. I'll fax this, tapos mag-lunch na tayo okay. Tumango na ako at pinagmasdan na lang siyang umalis. Humakbang na din ako patungo sa mesa ni Jonah. Hinanap ko pa ito at nakatingin pa, ang iba sa kanila sa akin. Hanggang sa nakita ko na ang mesa niya. Yes, babe. Hintayin mo lang ako. Malapit na din akong matapos. I love you too. Si Donna. May kausap siya sa kabilang linya. Nagangat agad siya ng tingin sa akin at ngumiti na ako sa kanya. Naalala ko na siya pala ang babae na nakasabay ko sa banyo, sa unang araw ko dito. At siya din ang kausap ni Jazz sa araw na iyon. Nang matapos siya ay tumaas lang din, ang kilay niyang pinagmasdan ako. Heto na po ang mga poplis. Natapos ko na, ngiti ko. Tumango agad siya at tipid na ngumiti. Ang arte lang din ha. Kinauhan niya agad ito sa mga kamay ko at tiningnan muna bago siya tumayo. Okay, thanks. Tugon niyang hindi nakatingin sa akin. Tumango na ako at ngumiti sa kanya. Hindi man lang niya ako tinitigan. Ganito nga naman siguro ang mga tao na nasa mas mataas na posisyon. Umalis na agad ako at bumalik sa pwesto ko. Kinuha ko lang ang sling bag at naghanda na. Dumating din agad si Babita na masaya. Let's go girl. Gutom na ako, sabay hawak niya sa braso ko. Pumili na ako ng makakain namin. Nakapili na naman siya. Nilangon pa namin ang buong paligid. Halos lahat kasi ay punuan. It's lunchtime and everyone is here. The canteen provides a free catering for all employees. This is the best thing about this company because they provide everything. Doon tayo. Sumunod na ako sa kanya. Sa labas ata kami papunta, sa balkonahe ng canteen. Tanaw mo agad dito ang magandang view ng mga nagtataasang gusali. May iilan pang bakante na mesa ang nandito. Naupo na kami at nagsimula ng kumain. Nakakatawa nga naman si Babita. Pagdating sa pagkain ang tahimik na niya talaga. Nakangiti ko lang siyang pinagmasdan. I'll meet you tonight babe okay sa family dinner natin, boses ng babae sa likuran ko. Okay, babe. I'll free my schedule tonight for you, boses ng lalaki. Napangiwi tuloy ako. Naalala ko lang si Jazz. Today is our 2nd year anniversary. He didn't even bothered calling me. I woke up this morning expecting a message or a phone call from him, but none. Inisip ko rin mataas pa naman, ang araw, baka magpakita siya mamaya. Kinuha ko na ang cellphone ko at nag-message sa kanya. I told him that I'll see him tonight. Wala si ate, so we can spend a nice dinner together at home. Narinig ko agad ang message beep sa likod ko. Pagkaraan ng ilang minuto, walang reply sa kanya pero seen naman ito. Kaya nag-send ulit ako at ganoon pa din. Natapos na kami ni Babita at tumayo na siya para linisin ang mesa. Hinayaan ko na siya, kasama niyang niligpit ang sa akin. Tumayo na ako at tinawagan siya. Pero laking pagtataka ko, dahil tumunog lang din ang cellphone nang nasa likuran ko.
Nilingon ko sila, at kitang-kita ko ang ngiti sa mukha ni Jonah sa kasama niya. Mas kinabahan ako dahil nakita kong tinigan niya lang cellphone, at nakalagay pa ang pangalan ko dito Bea. Kumunot agad ang noo ko at bahagyang humakbang na, para mas makita ko ang mukha niya. The heck? Si Jazz. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ako. Pinatay ko ang tawag, wala na rin naman silbi. How great! What a scenery! Magkahawak kasi ang kamay nilang dalawa sa mesa. And yes, I've heard it before that Johnny called him, babe. Shit lang din ha. Ano ito, may girlfriend siyang iba. Bumalik lang lahat ng alaala sa akin. Last week I've seen him here with Jonah. How great! Ang malas ko talaga, Jazz. Inis na tugon ko. Nakatitig lang siya at sumeryoso ang mukha. Nakatingin agad si Jonah sa akin. Nalito din ang bruha. Excuse me, do I know you? Tugon niya. Napaawang ang bibig ko. Parang nabuhusan ng malamig na yelo ang buong katawan ko. Pakiramdam ko lumiit lang akong bigla sa harapan nilang dalawa. Hindi na tuloy makapagsalita. Do you know her, babe? Si Jonah sa kanya. He shook his head while smiling at her. Hindi ko inalis ang titig ko sa kanya. Pakiramdam ko babagsak na ang luha ko sa mga sandaling ito. No, babe. Probably from the modeling agency. Alam mo naman na maraming nakakakilala sa akin, ngiti niya kay Jonah. Mas bumagsak lang lalo ang puso ko sa lupa. Shit na talaga. Tumangala na ako at pilit na pinigilan ang luha ko. Nagmura na ang isip ko. Nilingon ko muna nagbuong paligid. Ang daming tao dito at lahat mga kasama ni ate sa trabaho. Kung mag-e-eskandalo ako, mapapahiya lang ang ate ko. Ayaw ko ng ganun. For 2 years. Ito pala iyon. Ang tanga ko talaga. Ang nakangiting mukha ni Bobito lang ang nakikita ko ngayon sa paligid. Palapit na siya sa akin. Huminga na ako ng malalim at ngumiti sa kanya. Let's go girl, si Bobito sa akin. Tumango lang ako at nilingon ulit siya. Ngumiti na lang din ako sa kanya at kay Jonah. Hinigpitan ko ang hawak sa braso ni Bobita. Pakiramdam ko kasi bibigay lang ang tuhod ko ngayon. Nagtaka na tuloy siyang tinitigan ako. Hey, are you okay? Magsasalita pa sana siya pero binilisan ko na ang hakbang ko, hanggang sa makalabas kami ng kantin. Nahinto agad ako sa kalagitnaan ng hallway. Ano bang nangyari sa'yo? Bumagsak na ang luha ko, hindi ko na napigilan ito. Dinukot ko ang cellphone sa bulsa at tinawagan ulit. Dinukot ko ang cellphone sa bulsa at tinawagan ulit siya, at sinagot naman agad ng manloloko. You're disgusting pig. Go to hell. Magsama kayo ng mga babae mo. Jazz. I hate you. Break na tayo. Sabay patay sa tawag ko. Kulang na lang itapon ko tong cellphone ko sa pagmumukha niya. Mabilis ko lang pinahiran ang luha ko. Of all the places, talagang dito pa talaga sa workplace ng ate ko. At ang bruhang si Jonah pa talaga ang pinalit sa akin. Ang sakit lang din ha. Mabilis lang din ang hakbang ko at ramdam kong nakasunod lang si Bobita sa akin. Umupo agad ako sa mesa at pinahiran ang mukha ko ng tissue. Mariin lang din na umupo si Bobita at tinitigan ako. Hindi siya nagsalita. Kaya mo yan, girl. Ikaw pa, ang ganda mo kaya, ngiti niya. W. 2 araw din akong lutang sa sarili ko. I know I'm tough and strong but really. Heartbreak is way annoying me. Ang dami kong ginawang bawal sa buhay ko, dahil sa kanya. Ang dami kong na-miss na mga oportunidad, dahil umasa ako sa manloloko na Jazz na iyon. Ang malas ko talaga. He tried calling me a dozen times. Ngayon lang siya naglakas loob na tumawag sa akin. Samantalang noon, ako ang parang baliw na naghihintay sa tawag niya. Hindi man lang niya magawa. Shit talaga. Ang mukha ni John pa ang palagi kong nakikita sa trabaho. Sangkatutak din ang pinapagawa niya sa akin. Nakakainis na. I don't really like her. She's full of plasticity in her face. Magaling lang siya sa mga superior sa kanya pero pagdating sa akin ang arte-arte niya. Feeling maganda. Bruha. Hindi ko na sinabi kay Bobita ang detalye. Hindi rin niya alam na ang bruhang Jonah, ang bagong girlfriend ni Jazz. Hindi ko tuloy alam kung sinong mas nauna sa aming dalawa. I can't blame him anyway. Mas may propesyon naman si Jonah kumpara sa isang tulad ko na wala pa. Ginulo ko lang lalo ang buhok ko habang pinagmamasdan ang sarili sa salamin.
Sabado ngayon at walang trabaho. Natapos ang 7 araw ko sa trabaho ni ate. Ang tagal pa nito. 1 buwang at kalahating sobra pa ang hihintayin so pagbabalik niya. Wala akong magagawa, kaya magtiis na lang muna ako. Napalingon ako sa labas nang marinig ang doorbell sa gate namin. Kaya lumabas na agad ako. Ang mukha niya agad ang nakita ko. Ha, great. Mabuti naman at naalala pa niya kung saan ako nakatira. Ito palang ata ang pangalawang beses na bumisita siya. Naiinis akong pinagmamasdan siya. Binuksan ko lang ang gate at lumabas na. Wala akong planong papasukin siya sa loob ng bahay. I'm sorry, Bea, mahinahon na tugon niya. Humalukip-kap na akong tinitigan siya. Ang kapal din ng mukha mo ano? 2 taon Jazz. Sana nga pala tinuloy ko na lang ang Dubai ko. Buweset ka talaga. Sabay tulak ko sa dibdib niya. Oo, dapat sana nag-Dubai na lang ako. Everything was ready back then when the company offered me the job. Pero dahil ako si tanga, hindi ako tumuloy dahil ayaw kong malayo sa kanya. Bea, pampalipas oras ko lang naman si Jonah. Ikaw naman talaga ang mahal ko. Yumigting ang tainga ko at agad na sinampal siya. Napalakas ko pa ata ang sampal ko dahil uminit bigla ang kanang palad ko. Ano? Pampalipas oras. Ano siya, pokpok? Umalis ka na, Jazz. Wala na tayo. Tatalikod na sana ako nang hawakan niya ang braso ko. Bea, I only did that to fulfill my needs. Mahinahong tugon niya. Mabilis ko lang na tinakwil ang kamay niya. Ganoon ba? Sigaw ko. Akala ko iba ka sa kanila, Jazz. Pare-pareho lang pala kayo. Alam mo naman na hindi pa pwede, di ba? At bakit ngayon ka lang nagpakita? 2 buwan mo akong kinalimutan. Pues, kalimutan na natin ang isa't isa. Magsama kayo ng bodies mo. Itinulak ko ulit siya at pumasok na ako. Nilock ko na ang gate. Kanina pa nais bumigay ng mga tuhod at luha ko, pero pinigilan ko ito. Nagmakaawa agad siyang humawak sa rehas na gate. Bea, mahal kita. Buweset na pagmamahal yan. Tinalikuran ko na siya at pumasok na ako sa loob ng kwarto ko. Pinatay ko na ang lahat ng ilaw sa bahay namin. Bahala siya sa buhay niya. Para sa akin wala na kami at tapos na. Binagsak ko lang ang katawan ko sa kama at sinubsob ang mukha sa unan. Umiyak na ako. Gusto ko nang ubusin ang luha ko para wala nang matira para bukas. Talaga. Nanlumo lang ang puso ko. Naisip ko rin naman ang pagkakamali ko sa kanya. Pero kahit na, hindi ko pwedeng ibigay ang sarili ko. Hindi pa ako handa. Tumayo na ako para tingnan siya sa labas. Ang totoo, mahal ko naman siya, at kaya ko naman siyang patawarin, kung talagang magbabago lang siya para sa akin. Binilisan ko lang ang hakbang ko at binuksan na ng pinto ng bahay. Just sabay iyak ko, pero natahimik lang din ako. Wala na siya sa labas, umalis na. Kung naghintay lang sana siya, tatangapin ko siyang muli. Pero wala na, tapos na. Parang sinadya talaga ni Jonah ang lahat sa akin. Ang kapal ng workloads ko sa mesa, na halos hindi na ako makahinga. Nilinis ko ng maayos ang loob ng opisina at pagkatapos ay umupo na ako. Mas uminit lang lalo ang ulo ko, dahil sa dami ng trabaho. Ang alam ko ang iba dito ay hindi para sa akin. Pero sadyang pinaglalaroan niya ata ako. That freaking bitch. Mura ng isip ko. Binilisan ko lang din at agad na natapos ito. Padabog pa akong lumapit sa kanya sa mesa niya. Nakangiti siyang may kausap sa cellphone niya. May salamin sa harap niya at make-up. Ang bruha talaga. Chismis lang ata ang alam nitong gawin at landian. Sa tuwing nakikita ko ang pagmumukha niya, ang landian lang nila ni Jazz sa kama, ang tuwing naiisip ko, buweset lang din. Tumangala agad siya sa akin at tinaasan niya pa ako ng kilay. Nilagay ko lang ang popli sa mesa niya at tinalikuran na. Tinawag niya na niya ako. Bea. Meron pa, arteng tugon niya. Napakuyom kamao ako. Bruha talaga. Makakatikim ka talaga sa aking Jonah pagkabalik ng ate ko. Kakalbuhin kita ng husto, hanggang sa wala nang matira sa buhok mo. Humarap na ako sa kanya at inayos ang poster ko. Paano mo nakilala si Jazz? Taas kilay niya. Sa madalang noon. Hurado namin siya, plastic ng ngiti ko. Tumango agad siya. Here, abot niya sa iilang poplis pa. Napako agad ang paningin ko sa kamay niya. Ang laki kasi ng diamante sa engagement ring niya. Napalunok pa tuloy ako. Parang bumagsak lang sa ikalawang pagkakataon ng puso ko. Lumapit agad ang babae sa katabing mesa niya.
Patanjin nga ng engagement ring mo, Jonah, ngiti niya sa kanya. Ang ganda. Kailan ba ang plano niyo ni Jazz? Pumilantek lang ang kamay niyang pinakita ito sa iba pa. Lumapit na kasi ang ibang kasamahan niya, para tititigan ito sa mga kamay niya. Soon. Don't worry, invited kayo lahat sa kasal, sa lawak ng ngiti niya. Napakagat ko lang ang pang-ibabang labi ko. Umatras na ako at tumalikod na. Mas tinusok lang ang puso ko ng libo-libong karayam ngayon. So ano iyong kagabi? Plastikan lang. Kahit kailan ang sama mo talaga, Jazz. Mamatay ka na sana. Umuwi akong luhaan sa ika-4 na pagkakataon. I need to go somewhere and get wasted. Kahit ngayon lang. Gusto kong gawin ang bawal sa buhay ko, kaya tinawagan ko si Sila. It's Friday today and more likely Friday night is a party night. Ginawa na namin ito noong extra kaming modelo ng Emperador Brandy sa isang elite na bar sa syudad. May VIP pass ako, Bes. Isama kita, okay? Tugon niya sa kabilang linya. Hihintayin na lang kita, Bes. Magbibihis lang din ako. Huminga ako ng malalim habang pinagmamasdan ang mga pang-modeling damit ko. It's been half a year that I didn't wear them. Huminto na kasi ako sa sideline na ito. Hindi naman trabaho ang papasukin ko ngayon, kung di makikisali lang ako sa event modeling ni Sila. Pinili ko lang ang simpleng itim at daring na damit. Okay na ta. Dumating din agad siya. Nakadamit bunny pa siya. Agad akong pumasok sa kotse niya. Ang ganda natin sabay beso ko sa kanya. Syempre VIP to, at exclusive pa. Malay mo makahanap tayo ng mayamang jowa, bahagyang tawa niya. Nilagay ko na ang seatbelt ko at inayos ang sarili. Napatingin agad siya sa akin. Tumaas pa ang kilay niya. Okay lang ba, Jazz, sa suot mo? Alam ba niyang sasama ka sa akin? Wala na kami. And I'm single and free, kindat ko. Lumawak ang ngiti niya sa labi. Really? Wow, then let's party. Nakarating kami sa event. Marami pang nakapila sa labas para makapasok sa loob. Ang kinang na ng ilaw sa labas, at ang daming sosyal na babae, ang nakalinya para makapasok talaga. Nagsitilihan ang lahat dahil sa isang VIP na pumasok, at may kasama pang gwardya. Kumunat agad ang noo ko sa mga babaeng nabaliw sa kanya. Ang daming baliw dito. Tumabi na sa akin si Sila, sabay lagay ng susi ng kotse sa sling bag niya. Tumingin na siya dahil sa tili at kaguluhan ng mga babae. The Montenegro boys are here. Exciting na tugon niya. Ano? Sino? Come on, bilasan natin. Sabay hila niya sa braso ko. Nalito patuloy ako, dahil lantaran ang hila niya sa akin na halos tumatakbo na kami. Ha, nakalimutan ko na baliw din pala itong best friend ko. Naalala ko lang ang mall tour noon ni Richard Gutierrez. Ang walang hiya kong best friend pumagit na talaga, at niyakap si Richard sa harap ng mga bodyguards niya. Siya lang ang nakapasok as in. Naiwan pa ako. Nakakatawa. Pinakita niya agad ang VIP pass namin sa gwardya at agad na nakapasok kami. Minsan hindi ko maisip kung paano niya nagagawa ang mga bagay na ito. How the hell did she get all these VIP pass tickets that are exclusive only for the rich ones? Ibang klase. Ang kinang ng ilaw ang sumalubong sa amin. Malakas din ang musika ng DJ sa harapan. Naghiyawan agad ang mga babae na nasa center stage ng bar. Sa gilid naman ay napaka-exclusive. Tumangala din ako. Hanggang 4 na palapag ang meron dito at ang gitna mismo ang dancing area ng lahat. Alam kong nasa itaas ang mga exclusive VIP pass. Hindi ka makakaakyat kung walang imbitasyon sa kanila. Pamwesto kami ni Sila sa gilid na bahagi na malayo sa karamihan. Bakante kasi ang parte na ito. Ang layo naman dito sa kanila, reklamo niya. Okay lang dito. Kilala kita, hindi ka nga makaupo, ano ba? Bahagyang tawa ko sa kanya. Hinubad ko na ang gray blazer ko at nilagay lang sa upuan ko. Ang sexy, sabay tingin niya sa kabuuan ko. Single and searching talaga. Tumawa na ako at umiling-iling pa. Kahit kailan ang baliw mo talaga. Bruha, anong gusto mong drinks? Sabay pikita niya sa VIP tickets drink free. Nanlaki lang din ang mga mata ko. How can you afford all of these, Sila? Ikaw na talaga best friend, ngiti ko. Ano ka ba? Hindi mo pa rin ba ako kilala? Everything is possible in Sila's hand, kindat niya.
Humakbang na agad siya patungo sa counter bar. Sumasayaw pa siyang lumapit dito. Mas natawa lang ako. Tiningnan ko lang ang lahat ng tao sa paligid. Ang saya nilang pagmasdan, pero ang bigat pa rin ng pakiramdam ko. Isang bote ng vodka na agad ang naubos ko. Nakaupo lang din ako habang pinagmamasdan si Sila sa gitna ng stage na nagwawala. Nakisabay siya sa kaguluhan at hiyawan ng lahat. Nakangiti ko lang na pinagmamasdan siya. May 4 na lalaki na, ang yamaya sa akin kanina para sumayaw, pero inayawan ko. 3 vodka at 1 high-brand whiskey and nasa mesa pa ngayon. Uubusin ko to. I don't care. Wala naman si ate dito para pagsabihan ako. I will wash out all my hairtosh and I will start living fresh tomorrow. Gusto ko na itong gabi ang huling iyak at bighati ko sa kanya. Best friend. Ang malakas na boses ni Sila ang pumukaw sa akin. Ang ingay niya talaga. Ang baliw din. Kanina pa niya ako pilit na hinihila sa center stage para sumayaw. Ayaw ko pa, kaya kumayaw lang ako sa kanya. Mas sumayaw lang siya ng bongga. Natawa na ako. Pagkaraan ng 2 oras ay tumayo na ako. Umikot na ng bahagya ang mundo ko ngayon. I managed to finish the 2-bottled vodka on my own. I have no problem when it comes to alcohol. I have a high tolerance when it comes to drink. Tinanaw ko lang si Sila, na wala na siya sa paningin ko, kaya tumangala na ako. Ang liwanag ng ilaw lang nakikita ko sa itaas. Napapikit mata pa ako. Nagsitulakan pa, ang ibang mga babae at nasama pa tuloy ako sa gitna. Sumayaw na sila, kaya nakisali na ako. This is probably the worst part of me. I don't know how to dance. Kahit hiling ay hindi ko alam. Ikot at kembot lang ang alam ko. Siguro kung fashion show lang ito ay tiyak panalo na ako. Ramdam ko agad ang 3 lalaki sa gilid ko, nakatayo lang sila. Nahinto ako sa kembot at humarap na sa kanila. They look like some sort of a gangster bodyguards. Nakakatawa. Lasing na siguro ako, dahil kung ano-ano na itong nakikita ko ngayon. Let me escort you, miss. Formal na tugon ng isa. Mas kumunat lang ang noo kong lalo. Ano raw escort? The heck? Mga bouncer ba kayo? Wala naman akong ginawang masama reklamo ko. Malalaki kasi ang mga katawan nila at halata ang suot na formal pa. Ang tigas pa makatingin sa akin ng isa, lalo na ang nasa gitna. Mura ko sa sarili. Lalabas na ata ako nang wala sa oras nito. Nilangon ko pa ang paligid. Hinanap ko kasi si Sila, hindi ko naman makita. Ang mga mukha lang ng karamihan ay halos nakatingin na sa banda ko. Okay fine. Naglakad na ako ng nauna at kinuha lang ang sling bag sa upuan ko, kasama na ang blazer ko. Hey, sabihin mo kay Sila na nauna na ako, tugon ko sa isa, tumango lang din siya. Papuntang pinto na ako pero hamarang lang din ang isa sa kanila. The heck? Uuwi na nga ako, ano ba? Inis na tugon ko. Sa itaas po tayo, miss. What? Saan? Maingat lang nila akong inalalayan paakyat sa hagdanan sa itaas. Nagdalawang isip ako, pero sumunod na din sa kanila. Hindi naman siguro gagawa ng masama, ang mga makong na ito. Pasimple ko pang binuksan ng sling bag ko ang kinapaang maliit na spray na meron dito. I carry a pepper spray with me all the time. For personal reason and protection. Nang makaakyat sa 3 palapag ay nakatingin pa sa akin ang iilang lalaki nandito. Ang iba sa kanila ay mag-eksklusibong kasamang babae sa table nila. Hanggang sa nahinto kami sa isang pribadong pinto. Binuksan agad ito ng bodyguard na kasama ko. Kinabahan pa ako. The heck? Okay, he's a VIP, I swallow hard. I haven't tried this type exclusively. Naririnig ko lang ang mga ganitong offer sa mga kasama kong model noon. I took a deep breath before entering the room. Great. Let's get this done and get wasted. Isip ko.